beloved Boss Mike Cervera. Eto na ang nagbabagang balita. Nako, Bongo, aarestuin na. Bongo, may warrant na. Bongo, hindi na makakaboto. Bahala na kayo. Arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating police officers. Ayon po yan kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ang sabi ni Duterte, nakuha niya ang impormasyon sa isang highly reliable source. Hindi tinukoy ni Duterte kung sino ang dalawang dating police officers. Nako, mga kababayan. Ayan na ho, Galing na ho kay Pulong kasi laging nandoon yan, nakabantay sa dahig. Hindi natin alam kung anong pinupunta niyon doon. Kasi mga kababayan, libre ang legal ang beng-bang doon, mga kababayan. Oo, ilang euro lang yan, mga kababayan. Inggitano! Hindi naman. Ba't naman tayo may inggit, di ba? Mainggit ka sa mga taong matitino, mas magaganda buhay. Payapa, ganon. Sa mga magugulong buhay, katulad ni Pulong, ano kay inggitan natin dyan, di ba? Ngayon, mga kababayan, galing mismo sa impormasyon ni Pulong Duterte na si Bongo ay mayroon na pong warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Rian, nako mga kababayan, yari na. Talaga naman, Helen Tinoso. Ang puna niya, wala na raw bang katapusan ang paggamit ng administrasyon sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban. Uy, Charlie Whiskey, illegal ang bengbangan dito sa atin, sa Pilipinas. Baka hindi mo alam. Yaan ay human trafficking o kaya prostitution. Illegal yan. Baka akala mo. Kaya nga si Mike Defensor kinasuhan. Mamaya talakayin natin. Kinasuhan ng human trafficking na walang piyansa. Lagot. Sino yung dalawa? Bukod, mga kababayan, kaya Bongo, meron dalawang police official. Kilala naman natin yung mga ilan dyan, di ba? Sila Albayalde, sila Karamat, sila, sino pa ba yung mga nandyan? Di ba, mga kababayan? Yan yung mga kasakasama nila. Marami yan Ilan ba yan? 8 na mga police officer. Yung iba, general, di ba? Nako, mga kababayan. Yayariin talaga. Dagdag ni Duterte, huwag daw gamitin ng mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban sa politika at mapagtakpan niya ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang bobo talaga nito si Pulong. Palibasa, poke lang ang alam ng utak. Nakakainis yung kabubuhan mo, Pulong. Ano namang kinalaman ng gobyerno dyan sa ICC na yan? Di ba? Ano kinalaman ng gobyerno dyan? Kung panahon pa ni Digong, problema nyo na yan. Bakit? Nangyari ba yan nung panahon ni Pangulong Bongbong? Di ba dinimanda kayo noong 2026 pa? Na umabot na matapos na lang ang termino ng tatay mo, hindi ginawan ng paraan. Kundi ba naman tatanga-tanga rin yan tatay mo Di ba mga kababayan? Dapat, ginawa niya na ng paraan yun. Di ba? Thank you. Naku, si Syndicate makakakain na ako, Syndicate ng steak. Dadagdagan ko na lang. Dadagdagan ko na lang to, Syndicate. Kakain ako ng steak mamaya. Kung yung ibang mga vlogger pumupunta ng Ukada para kumubra, kakain tayo sa Ukada mamaya. Thank you po. Ito na mga kababayan, di ba? Etong si Pulong bobo, puro poke yung laman ng utak Mga kababayan nakadikit yata yung pepe sa ulo ni Pulong Biruin ninyo, iaano na naman yung Alicia Duran. Iaano na naman yung kanyang katwiran na ang gobyerno na naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. Sabi ko sa inyo
lahat na lang ng mangyayari sa kanila, kahit sila naman ang may gawa, kasalanan pa rin ni Manong Bongbong yan. Di ba? Okay po, live po pala si Boss Mike. Opo, Lydia Glenn. Oh, ganon. O, buti nandyan yung mga, ano natin, ninang. Di ba? Ano naman? Wala na. Mas okay pang ninong si Syndicate kaysa kay Ninong Martin. Di ba? Ganyan, mga kababayan. Eh, kung araw-araw bang ganyan si Ninong Syndicate, eh di wala na sinweldo yan. Mamumulubi yan pagka uwi ng Pilipinas. Oh, ngayon, mga kababayan ko, ewan ko, dito kay Pulong kung ano nasa utak nito, ha. Si Go ay kabilang sa mga tinukoy ng ICC prosecution team na co-perpetrators umano. Nako. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay ng war on drugs. Oh. Ngayon, nakita nyo? Eh, sa balita mismo, mga kababayan, wala nang alam ang Pangulong Bongbong eh. Pero etong si Pulong, dinidikit ang pangalan ni Pangulo eh. 'Di ba? Nangyari ang madugong war on drugs ni dating putang inang Digong. Na ngayon ay pinoproblema nila yung mga kaso na yan. Ano naman ang kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos dyan? 'Di ba? Unang-una, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsampa ng kaso, kung hindi yung mga biktima mismo. At sa tulong ni Magdalo Antonio Trillanes III, deport, mga kababayan. 'Di ba? At yung mga kasamahan niya. Oh, salamat sa kanila na nakuha ho yung mga mga hustisya netong mga pinatay ng mga kampon ni Satanas na si Digong. Diba? Big Gatos. Ang liwa-liwanag lovers mo na. Lagi na lang tinuturo si Pangulong Bongbong, kaya nabibwisit ako sa mga yan eh. Lepiste, Junix. Diba? Huwag niyong ituturo si Manong Bongbong. Nagtatrabaho yun eh. Diba? Si Sara Duterte, anong ginagawa? Puro lang palamig pepe. Si Pangulong Bongbong, kita nyo nga, wala nang katigil-tigil sa kakabiyahe para sa ikabubuti nating lahat, di ba? Atin ang sinabi ni Go na walang basihan, hindi patas at walang koneksyon sa nooy tungkulin niya bilang Special Assistant to the President ang mga alegasyon ng ICC prosecution. Wala daw mga kababayan, hindi harapin mo. Ang gusto nila, Boss Mike, hostess siya. Sino ang hostess? Si Pulong o mang hostess siya? Ayan sabi ni Bongo, wala daw basihan at wala siyang kinalaman diyan po sa mga aligasyon na ipinaparatang sa mga kinaso diyan po sa ICC. Ngayon, mga kababayan ko, simple. Kung wala ka palang kinalaman, Bongo, di harapin mo, puntahan mo, sabihin mo roon sa ICC, di ba, Alice Hirona, King Lee Sen, wala kang kasalanan. Ganun lang naman yung Lisa Villa, di ba? Kung walang kasalanan, di ba, Lisa Villa, di syempre, harapin mo na lang. Di ba, Ai Chang? Maki Kwan. Ewan ko, baka siguro naman, ang Bongo ay hindi magtatago katulad ni Bato. Nauna na nga ho na binigyan, nilabasan ng warrant of arrest ang Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago. Baka iba naman ng style ni Bongo. Si Bongo ay tingin ko baka nga harapin niya. Baka nga siya ay magpapa-aresto o susukong kusa sa otoridad para ho harapin ang kanyang kaso sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? So, mabuti kung gano'n, di ba? Mabuti. Kasi, wala nilabasan kayo Ba't ganun parang ang sagwa, pag sinabi mong nilabasan? Pero hindi naman masagwa yun Minsan, pag nilabasan, masarap na masarap
Minsan nga hindi mo alam kung anong klaseng sarap yung nararamdaman mo eh. 'Di ba no? Ha? Meridian de Vera. Oh, wag kayong ano diyan ha. Wag kayong mga pa-virgin ha. O aminin nyo. 'Di ba minsan pagka nilabasan kayo, hindi natin alam eh kung bakit ganun ang pakiramdam ano? Yung kakaibang katawan ng buong katawan. Oo. Saglit na saglit lang yun eh. Pero mga kababayan, pag nilabasan ka, matindi. Minsan ako, nasasabi ko eh, natatanong ko pa si bro, bakit masarap? Ang tindi talaga, Diyos ko! Diba, no? Oo. Aba, lami kaayo ba? Di ba? Kimuchi ba? Kimuchi! Di ba? Oh, yan, mga kababayan. Nako, Diyos ko. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ng Philippine National Police na wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa dalawang dating opisyal ng pulisya. Tinatakot lang kayo ni, ganon. Tinatakot lang kayo ni Pulong, ganon ba, Bongo? O si Bongo ho, ayaw maniwala kay Pulong na meron ng warrant of arrest, mga kababayan. O, so ibig ba sabihin, tinatakot ka lang ni, Pulong, Bongo? O, eto yan, mga kababayan, meron kayong hindi napapansin. O, sasabihin ko ulit, Joseph Bangog, Leticia Buencamino, ha? Oh, Miss Aw. Oh, ha? Meron kayong hindi napapansin. Junix. Si Bongo ayaw maniwala na meron siyang warrant of arrest. Si Pulong binabalita na meron ng warrant of arrest. Kasama yung dalawang dating police officials. Oh, baka yung mga general na sangkot, di ba? Ngayon, bakit binabalita ni Pulong? Nako, Bongo, mukhang alam na yung lakad mo. Oo, mukhang tinitesting ka ni Pulong. Oo. Baka mamaya, tignan nga natin kung baka mamaya si Bongo bumaliktad na. Di ba? Hindi kaya ganon, mga kababayan? Hindi kaya tinitesting lang si Bongo? Oo. Sabihin natin na mayroon ng warrant of arrest. Tignan natin kung ano magiging reaction niya. Naku, Bongo, parang panatag na panatag ka. Mukhang safe ka na. Very good, Bongo. Yan ang gusto ko sa'yo. Very good. Di ba? Parang yung mga sagutan na hindi alam, mga kababayan, kahit galing din yan kay Trillanes, parang si Bongo, parang confident na walang pake. Parang si Bongo safe na! Napansin nyo? Tanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa dalawang dating opisyal ng pulisya. Bumelta rin na Malacanang. Ano sabi? Wait lang dito. Special Assistant to the President ang mga alegasyon ng ICC prosecution. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ng Philippine National Police na wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa dalawang dating opisyal. Si John Vic pala. Pinapakabakulak si Pulong, tsaka si Sara. Sara, kabahan ka na. Oo, kabahan ka na kasi si Bongo pumapasok pa rin sa Senado, ng pulisya. Bumelta rin na Malacanang sa mga paratan ni Congressman Duterte. Ito yung buwelta. Pasok natin. Si Claire Castro, banatan mo yan, putang inang yan. Grabe kasi to si Pulong Kala nyo magbabadaigang Malacanang sa inyo? Pasok, Atty. Claire. Pinost sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wine-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC. Ulit! Pakinggan nyo Reaction doon po sa pinost sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wine-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC. Unang-una alam naman natin ng ICC, korte po ito. Correct. At meron namang kaso. Tama. Kaso na kapwa nating Pilipino Correct. ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso
patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Correct. At kung Na hindi naiintindihan ni Pulong Duterte, ni Baste Duterte, ni Sara Duterte, ni Ketty Duterte, hindi kasali. Na hindi naiintindihan ng mga bobong, mga taga-sunod ng mga Duterte. Kung tawagin, mga DDS na bobo tanga. Hindi nila naiintindihan yan na ang mga nagsampay ay kapwa nating mga Pilipino, na ang sinampahan ay kapwa rin nating Pilipino. Doon sila naglalaban-laban, mga kababayan. Ngayon, nagkataon lang na itong mga nagsampa ay mga mahihirap na mga Pilipino na tinulungan nila Sunny Trillanes. Ng mga Magdalo. Di ba? At ang mga sinampahan ng kaso, nagkataon din na makapangyarihan, maraming kwarta dahil magaling magnakaw, at kilala siya, Pilipinas, kilalang mga tao. Yon ang pagkakaiba. Isang makapangyarihan at isang mahina. Isang napakayaman dahil sa pagnanakaw, at mga mahihirap. Yan po ang labanan. Kita nyo mga kababayan ko? Tapos ngayon kung ano-ano sinasabi ni Pulong, diyari ka ngayon. kakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Oo nga. Sinisisi natin ng administrasyon. Correct. Huwag nating kalimutan na yung kaso, nasampa ito 2017 pa. So- Di ba? 2017 pa na isampa yung kaso. At nung 2017, nung sinampa yung kaso, membro pa tayo, take note, membro pa tayo ng ICC, International Criminal Court, mga kababayan. Membro pa tayo. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo Kaya Bongo, yung mga pera mo, bigay mo na sa amin, wala nang silbi yan. Tuloy. Kung hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung Correct. kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Correct! Ganon! Narinig nyo? Kung kailangan daw may managot, managot. Kung kailangan may malinis ang pangalan, sino kaya yung pwedeng malinis ang pangalan? Baka si Bongo na yan. Nako, Bongo, mukhang safe na si Bongo, mga kababayan, Kasi sabi niya nung nakaraan, mga kababayan, depende sa ilalabas ng mga ebidensya, ikukonvict niya si Sara. Statute of limitation yan, sabing gano'n, malamang. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para parang pagalitin ang kapwa natin Pilipino Tama. at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Opo. Tandaan din po natin, meron tayong batas na Tama. mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Yun ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. So, kita nyo, kinakalimutan nyo na meron tayong pa rin na pananagutan na nasa ating constitution na sumunod tayo sa mga ganyang mga pagkakataon na isurrender ang mga tao na katulad nila Bato de la Rosa na may makasalanan sa mga korte sa pandaigdigan. Diba, mga kababayan? Oo, korte ng pandaigdigan yan, mga kababayan. Para isnabin natin hindi maaari. Dahil ang Pangulong Bongbong Marcos ay membro na opisyal din sa ASEAN, mga kababayan. Na ngayon nga, yun ang dahilan kung bakit nandoon ang Pangulong Bongbong kausap si Russian President Vladimir Putin.
Di ba? Oh, kita nyo mga kababayan, hindi alam ng mga DDS kasi yan eh. Ewan ko ba? Mga loklok. Oh. Nagbigay na po ba ng instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senador? Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ. Nako. Oh, ayan ha, mga kababayan ha. Rodrigo Melegrito ha, replay tayo ha. Kaya mag-like ka na. Rodrigo Melegrito, inuulit ko, replay tayo. Ano? Kasi nga mga bobo, nyo naman eh. Basta tandaan nyo mga kababayan, itanim nyo sa isipan nila. Kapag ka-DDS ka, isa kang bobo. Tanungin nyo, yung mga kausap nyo, yung mga nasa tabi nyo. Tanungin nyo na ngayon, yung mga nasa katrabaho, katabi sa table sa opisina, kung saan man naroon kayo. Baka nasa jeep kayo, nasa MRT kayo, nasa pampublikong mga sasakyan kayo, o nasa pampublikong lugar kayo. Tanungin nyo yung katabi nyo, DDS ka ba? Kapag sinabi na hindi matalino ka, sabihin nyo. Pag sinabing, oo, bakit? Sabihin nyo, alam mo na. Sabi ka nyo ni Boss Mike, bobo ka. Sabihin nyo, bobo sila. Grabe, no, mga kababayan, ganun, ano. Yan po ang ating mahal na tagapagsalita ng Malacanang. Walang iba, kundi ang susunod na senador, Anticlair, sa Senado sa 2028 election. Huwag niyong kakalimutan Anticlair sa Senado. Pag ito hindi talaga tumakbo, bahala ka diha. Our beloved Boss Mike!